Hello guys, hello mga kasari, kumusta? So guys, for this video ay gusto ko lang ibahagi pag may ganitong sitwasyon pag may magbukas ng tindahan dito sa malapit sa atin at ano-ano nga bang ang gagawin para sa ganun hindi pa rin mawalan tayo ng mga customer. Kaya ito ang topic na pag-usapan natin for this video guys. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. At ito nga guys, dahil may nabasa tayo dito sa ating video, may nag-comment nga at ito nga may nagtanong nga. Kaya hello sa iyo Ma'am Ellen Pilar. At ito nga ang kanyang katanungan. Basahin lang muna natin. Nice naman po ng store nyo. Ask ko lang po ano po dapat gawin ko kasi po may nagbukas na po ulit ng isang store malapit sa amin. 15 kabahayan lang po market ko kasama na kami. Tapos 3 store na kami. Ano po dapat ko gawin? Salamat po. At ito nga ang kanyang katanungan Kaya maraming salamat din po Ma'am Ellen dahil sa inyong katanungan nakaisip tayo ng next vlog natin. At ito nga sasagutin natin Ang masasabi ko lang talaga sa iyo kasari, wag ka talagang panghinaan ng loob kasi kung maunahan ka ng ganon talagang talo ka, kaya lakasan mo lang ang loob mo kasi ramdam ko din yan yung naramdaman mo kasi naranasan ko din yan Kaya ito, ibabahagi ko lang din yung mga ginagawa ko, baka sakaling makatulong makapulot ng konting idea, kaya naman panoorin nyo lang to guys hanggang dulo kasi ito ang mga ginagawa ko para hindi pa rin tayo mawala ng mga customer, para lalago pa rin ang ating sari-sari store. Kaya naman ibabahagi ko yung mga ginagawa kong tips para kahit sa simpleng tips lang ay makatulong Kaya umpisa na natin. Talagang hindi kasi natin maiwasan na may biglang magtayuan ng sari-sari store dito sa ating tabi o kaya sa tapat o kaya sa harap Hindi natin yun maiwasan guys kasi lahat naman tayo ay pwedeng magkaroon ng negosyo o kaya kung anong itatayo nilang negosyo, kaya okay lang naman po yun kasi siguro naisip nila bakit hindi tayo magtayo ng tindahan, pwede naman tayo magtindahan na lang para dito na lang tayo bibili para hindi na sila bibili sa ibang tindahan, kaya dyan na lang sila bibili sa kanila. So, ang kita nasa kanila na, Kaya, yun na lang siguro ang kanilang naiisip, kaya yung nagtayo sila. So, kasi yung tindahan ko din kasari, dati kasi, ang tindahan dito ay dalawa lang. So, sa akin, saka dito, kasi iba naman dun sa likod, maraming tindahan din sa likod. Tapos may nagtayo din ng tindahan dito sa tabi namin sa malapit sa amin. So parang nasa gitna na yung tindahan natin. Kaya ito ramdam ko din yung sinabi mo na yan nga may magtayong tindahan malapit sa tindahan mo. Kaya alam na natin pag ang mangyaring ganun. So mababawasan tayo ng mga customer. Pero ganun po talaga Basta gagawin lang natin ang lahat Tulad nga nito guys pinaka number 1 na gagawin natin ay agahan natin ang gising Kung kaya mo naman gumising ng madaling araw ng 4 or 5, talagang yan magbukas ka na ng tindahan kasi pag umaga kasi maraming nagkakape, maraming bumibili ng mga noodles, itlog, mga ganun guys kasi maaga mga pasok ng iba nating mga customer. Nagluluto pa sila, nag-aalmusal, kaya yan kailangan talaga agahan mo ng gising At dati nga guys, nung nag-umpisa pa lang ako magtindahan, talagang ang gising ko noon ay alas 4 ng madaling araw kasi namamalingki pa ako namimili pa ako ng mga kailangan ng customer ko ng mga hinahanap sa tindahan ko. Tapos yun guys, kailangan madiskarte din tayo sa pamimili para makadagdag din sa ating tindahan. Kailangan kasi dyan maging madiskarte din tayo Kaya ang ginagawa akong diskarte guys, pag ako yung mamili talagang hinahanap ko yung may mga pa-promo, yung may mga plus 1 o kaya kung may mabalitaan ako na may magpa-discount tulad sa Pure Gold may pa 10% talagang yun dinadagdagan ko pag mag-order pag mamili ako doon talagang dinadagdagan ko. Ganun ang diskarte ko para diyan kasi makakabawi tayo, makadagdag kita dito sa ating tindahan. Kaya naman kung saan naman yung mas murang bilihan, doon ako hanapin ko yung magtatanong-tanong talaga ako. Kasi pag ganun, mas malaki kasi ang kikitain natin pag ganun ang gagawin natin. Diskartehan lang talaga para lumago kagad ang ating tindahan at dagdag kita at makukumpleto natin yung ating mga paninda. Kahit sabihin natin na nag-umpisa tayo sa maliit na puhunan, pero kung magaling ka naman, madiskarte ka, talagang mabilis mo mapaparami ang inyong maliit na puhunan
pag ganito ang gagawin mo guys. No? Kaya ganito ang aking ginagawa pag ako mamili. Naghanap ako ng mga dagdag kita, ng mga papribis o kaya kung anong pwedeng idagdag sa tindahan, gawin natin yon para sa ganun mas madagdagan pa ang kita natin. No? At syempre, kailangan din ng sakripisyo din na late na tayo magsara. Kung kaya mo, kung mo pa naman, magsara ka ng 1:00 or 2:00. Kasi may nagsibilihan pa rin na pa isa-isa, sayang din yun, no? Makakabinta pa rin tayo. No? Kaya yung kailangan talaga ng sakripisyo no? Para sa ating negosyo. No? Kasi ang target natin dito ay gusto natin pa lumago ang ating sari-sari store at dadami ang ating mga suki. Kaya kailangan talaga na kumpletuhin natin ang ating mga paninda. At pangalawa guys, wag na wag talaga tayong magpawala, lalo na mga fast-moving items. Kailangan talaga na mayroon tayong laging stock, no? Kasi kahit naman sabihin natin maaga ka gumising, kung wala ka ng mga ganito, kape, mga shampoo, wala din. Kaya kailangan talaga dagdagan natin ang stock ng mga ganito mga paninda, lalo na mga fast-moving sa ating tindahan. Kaya dagdagan dapat natin, kahit naman hindi fast-moving items, dapat magtinda pa rin tayo kasi may naghanap din na pa isa-isa, sayang din yun, no? Kasi mas maganda kasi yung mga non-fast moving items din guys, kasi mas malaki din ang kikitain natin. Kasi pag non-fast moving items, natubuan ko ng 20%, 30%, gano'n, no? Kasi malaki din ang kikitain natin. Kaya nagtitinda din ako ng mga ganong paninda kahit hindi masyadong mabinta kasi minsanan may naghanap din naman, no? At tulad nga ng aluminum foil guys, hindi siya fast moving pero nagtitinda pa rin ako kasi malaki din naman yung kita natin dyan. No? Lagi natin tandaan kung anong laging hanap sa atin ng ating customer sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung anong lagi nilang binibili. No? Yun talaga ang ating tututukan at kung ano yung mga hinahanap nila talagang idadagdag natin para sa ganun babalik-balikan nila tayo. Kahit sabihin natin na marami kayong kakompetensya, kung ganyan naman yung tindahan nyo na kumpleto, talagang pupuntahan talaga tayo pag ganun ang tindahan natin na kumpleto, no? At wala na silang ibang hanapin dahil nandito na sa ating tindahan. Kaya kumpletuhin natin ang ating mga paninda para sa ganun din na makawala si suki at hindi na din siya pupunta sa kabilang tindahan para maghanap, no? Para isahan na lang kasi pag bumili sila ng shampoo, ng kape, ng kung ano-ano, talagang isahan na lang, no? Para kaya kailangan talaga kumpletuhin natin ang ating mga paninda. At pangatlo naman guys, kailangan talaga mabilis ang kilos natin. Pag may customer sa ating tindahan, talagang lapit kaagad tayo at mabilis ang kilos natin. Tanungin kaagad natin kung anong sa kanya, no? Kasi yun kasi ang gusto nila, yung mabilis kumilos na tindira, ayun nila ng pabagal-bagal, no? Kasi nagmamadali din sila yung oras nila. Kaya kailangan talaga, kung gusto mo talaga na makabenta ka na maraming customer, kailangan bilisan mo ang kilos, no? Halimbawa ay may susunod pa na customer, tanungin mo kaagad, baka mabilis lang kunin yung sa kanya, pwede mo isingit, no? Ganun ang gagawin natin, diskartihan na lang natin para sa ganun dadami ang ating binta at babalik-balikan nila tayo pag ganun tayo mag-assist sa ating mga customer. At kung sakali namang na itong customer na mo na bumili sa iba, okay lang naman yung guys, pag bibili pa rin naman yan sa'yo, no? Kasi siyempre, katry nila sa kabila kung anong mayroon doon, may bagong bukas doon. Tingnan nga natin doon, mag-try muna tayo bumili doon, di ba ganun? Kung bibili pa rin naman sila sa'yo, kailangan i-assist pa rin natin sila at kailangan good service pa rin ang pakikitungo natin sa kanila, i-assist natin ng maayos. Gusto kasi nila yun, yung mabait, no? Para sa ganun balik-balik ang kanila at bibili pa rin sila sa iyo, no? Mayroon kasing customer pag nababaitan sa tindira talagang bumabalik-balik kahit sabihin natin na dikit-dikit yung tindahan nyo, pero pag ganun ka naman mag-assist sa customer mo, mabilis, tapos mabait ka, hindi ka nakasimangot, kaya yun, babalik-balik pa rin sila sa tindahan mo kahit nasa looban pa yung tindahan mo, kahit marami pa kayong kakompetensya dyan, kung ganun ang attitude mo, talagang pupuntahan ka. No? Yan talaga guys, ang the best na gagawin natin. No? At pang-apat naman guys, iwasan natin na wag magsara sa ating tindahan. Halimbawa, kakain tayo ng lunch, ayan, isasara muna natin. Wag na wag natin gagawin kasi sayang din yun, may bumibili din na pa isa-isa, sayang din yun. Kaya iwasan natin na wag magsara kasi para hindi mawala ng gana yung ating mga customer, lalo na marami kayong tindahan dyan sa tabi, no? Nagdikit-dikit yung tindahan nyo, tapos ikaw ay panay sara, mawawalan ng gana yung customer mo. Kaya iwasan na lang natin guys na wag magsara para sa ganun. Lagi tayong pupuntahan ng ating mga customer kasi alam naman nila na hindi tayo nagsasara ng ating tindahan. At sa presyo naman guys, kasi yung iba kasi nagpa-price war, nagpababaan ng presyo. Ako naman dito sa tindahan,
hindi naman ako nakikipagkompetensya sa presyo. Kung ano yung presyo ko, yun lang talaga, no? Kasi, siyempre, binabase ko kasi yung kung nag-rent ka o nagbayad ka ng tax, ng mga gano'n, no? Kasi, nasa sayo naman yun kung magkano ang presyo mo. Kung halimbawa, papiso-piso lang, pag ganun lang ang tubo mo. Depende naman yung kung paano mo binili yung mga items, yung mga paninda mo, kung nagbabayad ka ba ng tricycle, kung nag-arkila ka, o nagbayad ka pa ng pagbubuhat, no? Kaya yun, siyempre, i-consider nyo yun kasi malulugi naman yung tindahan nyo pag mapunta naman sa pagkalugi. Siyempre, iwasan natin yun. Hindi malugi ang ating tindahan, no? Wala namang gustong ganon, kaya dapat i-consider nyo din yun. At kung ganun lang naman yung pinapatubo nyo na papiso-piso, 2, 3, wag na lang kayo magpautang. Iwasan na lang natin na wag magpautang para hindi malugi ang ating tindahan. Kasi pag ganun lang, tapos matagal pa magbayad, talagang yan, walang mangyari sa tindahan talaga, kawawa. Problema ka talaga. Wala kang ipamili kinabukasan. No? Kaya iwasan na lang natin wag magpautang kung ganun lang ang tubo nyo sa tindahan nyo, no? Na pinapatubo nyo. Lalo na may mga tauhan pa kayo na sinasahura. No? Ako guys ay wala naman akong tindira. Kumbaga ako na lang ang tindira. Ako ang taga-assist. Lahat ako. Kaya sinasahuran ko na lang yung sarili ko. No? Pero hindi naman kalakihan kasi siyempre gusto pa natin na lumaki pa lalo ang ating tindahan at dadami yung mga paninda natin, no? Kaya sakto lang naman. Okay lang naman yung kasari kahit may nagbukas na tindahan malapit sa inyo. Basta ang gawin mo lang, maging alerto ka, maging mapagmasid, maging madiskarte, mas kumpletuhin mo yung mga paninda mo. Pagandahin mo palalo ang mga paninda mo, pagandahin mo ang display para sa ganun maging attractive sa paningin ng mga mamimili kasi yun ang kasi ang gusto ng mga customer natin, yung maganda tingnan ang ating mga paninda na kumpleto, no? Kaya yun na lang ang gagawin mo para sa ganun di ka pa rin mawawala ng mga customer kahit naman sabihin natin na babawasan pero okay lang yun, at least mayroon pa rin naman bibili sa'yo. Siyempre, samahan na lang natin ng dasal din para sa ganun bigyan pa rin tayo ng maraming mga customer. Guys, basta maging alerto, maging madiskarte. Sabi nga ng ating kasari, ang matira, ang matibay, no? Kaya tibayan mo lang ang loob mo para sa ganun hindi ka matatalo, no? Kaya lakasan lang talaga ng loob at okay lang naman yung kahit may magsita yung tindahan kasi hindi ka pa rin naman mawawala ng mga customer niyan. Basta gawin nyo lang ito kasari, kumpletuhin nyo lang yung mga panindan nyo, kung anong hanap ni customer, idagdag nyo, kung anong pang pwedeng idagdag nyo sa tindahan nyo na mabinta, no? Kasi iba-iba naman kasi tayo kung ano yung mga hinahanap sa atin, no? Depende kasi yan sa lugar natin kung saan tayo malapit, no? Kaya yan ang ating ipopokus na dagdagan pa natin lalo ang ating mga paninda, lalo na yung laging hanap ng ating mga customer. Kaya yun lang guys ang masasabi ko na ginagawa ko dito sa aking tindahan, no? Kahit mayroon pang kakompetensya dito sa ating tindahan, wag natin intindihin yon, ang isipin lang natin basta mag-focus lang tayo sa ating tindahan, no? Na lalo pa nating kumpletuhin mga paninda at lalo nating dagdagan ang stock, no? Kaya yun lang guys, para sa ganon dadami ang ating mga suki at balik-balikan nila tayo, no? Pag ganon ang ating tindahan. Kaya yun lang guys, hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat sa mga nanonood at huwag kalimutang mag-like, subscribe.